Bida na naman po ang mga DDS, or should I say, pabida. Isa na po sa mga DDS na pabida ay syempre itong si Amy Marcos. Nakita nyo ba nung napahiya siya? Nung tinanong niya bakit daw wala yung budget ng DPWH doon sa mga dokumentong sinabit sa kanila. At kung makikita niyo yung pagmumukha nitong si Amy Marcos, yung expression ng mukha niya, akala mo nakahuli na naman siya, nakasilip na naman siya ng butas para ma-call out ang administrasyon ng kanyang kapatid. Akala mo tagumpay siya na meron na naman siyang nakitang kababalaghan dito sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. So talagang ang mukha niya parang I gotcha. Bakit wala dito yung budget ng DPWH? Supalpal tuloy siya kay Senator Win Gatchalian nung sinabi ni Senator Win na bukas pa bukas pa yung schedule ng sa DPWH. Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. So, yan po ang napapala ng mga pabida. Teka muna, wala ba nagsabi mga alipores ni Amy na bukas patatalakayin yung sa DPWH? Pero alam nyo, imbis na humingi siya ng paumanhin dahil nag-jump into conclusion siya. At sinundan pa niya ng isa pang pabidang statement. Sabi niya, Secretary Vince Dizon is no engineer. He is an economist and a political aide. Ako, akala mo naman naka-jackpot na naman siya na mapahiya niya si Secretary Dizon. Pero teka muna, ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, yung dati pong DPWH na chief ay si Mark Villar. At ang pagkakaalam ko, again, correct me if I'm wrong, hindi rin po engineer itong si Mark Villar, or is he? At kung ganyan din lang naman ang frame of mind ni Senator Amy Marcos, hindi ba dapat ang mga senador ay mga abogado dahil sila ay gumagawa at bumabalangkas ng batas? Abogado ba si Amy Marcos? At kung ganun talaga ang isip ni Amy Marcos, noong binigay kay Sara Duterte na pamunuan yung Department of Education, teacher ba si Sara Duterte? So nakikita nyo ang pagiging selective ni Amy Marcos. Kapag sa panig ng kanyang kapatid na si PBBM, hahanap talaga ng oportunidad yan, ng pagkakataon na makakita ng butas para i-call out ang kanyang kapatid at sabihin, hoy, mali ang ginagawa mo. O, sino ngayon ang napahiya? Eh di si Amy Marcos. Alam nyo, nauuso ngayon yan. Yung nababack to you, kasi itong mga DDS, ang hilig nilang gumawa ng kwento para hulihin na si Bongbong Marcos ay incompetent, walang ginagawa, hindi nagtatrabaho, at weak leader. Naku, huwag na natin pag-usapan yung weak leader dahil napatunayan na po. At pinapatunayan pa rin ni President Bongbong Marcos na kumpara din lang dito kay Digong, BBM is the stronger leader. Kasi kung hindi, sino na ba yung mga nakakulong? At marami pang makukulong. So the next day na umattend si Secretary Dizon sa hearing nila, nakita niyo yung mukha ni Amy Marcos, nanlilisik talaga. Di kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Ano ba yan, Amy? Talagang hindi mo mapigilan, ano? Kitang-kita na naghahanap ka ng mali sa gobyerno ng iyong kapatid. Shame on you. Eh, ang nangyayari, napapahiya ka tuloy. Sa bagay, galawang DDS, ano pa ba ang aasahan natin? Lagi naman silang nababack to you. Isa pang bida ngayon, or should I say, pabida, itong si Mike Defensor. Nakita niyo yung post niya? Nung sinabi niyang malinaw daw ang galawan ng sindikato, ninanakaw ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. At ito ang pinakita niya. Mula kay Saldico, tumuro kay Bersamin, Pangandaman, tapos tumuro siya kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos. Ano ang batayan niya? Yun daw pahayag ni Saldico. So kahit na walang sworn statement at puro kudanang itong si Saldico, naniwala kagad itong si Mike Defensor
At gumawa na kagad siya. Ito yung sinabi ni Saldico, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero ang big boss, si BBM. Ano ang tawag sa mga taong basta na lang naniniwala sa haka-haka, sa chismis, sa marites? Tanungin niyo si Sara Duterte. Hindi ba sabi niya, mga chismoso at chismosa? O ano ngayon si Mike Defensor? Chismoso? At kung totoo ang sinasabi nitong si Mike Defensor, edi magdemanda ka o kaya ipa-impeach mo si President Bongbong Marcos. Ang dami niyong sinasabi, ang dami niyong aligasyon, ang dami niyong bintang, pero hindi naman kayo kumikilos, hanggang salita lang kayo. Minamind condition nyo lang ang isipan ng taong bayan. Kung totoong meron kang ebidensya, Mike Defensor, gumawa ka ng paraan. Kung hindi pa pwedeng mademanda si President Bongbong Marcos, ipa-impeach ninyo. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Cielo Magno. Si Cielo Magno po, dun sa mga hindi nakakaalam, ay isa pong anti-Marcos. Kritiko po yan ni President Bongbong Marcos. Kaya lang, nung itong si Pulong Duterte at si Sara Duterte ay umalma, nung itong civil society groups kung saan kasama si Cielo Magno ay nag-file ng patong-patong na kaso laban kay Sara Duterte. So ang dami ng kuda ni Pulong Duterte sa ni Sara. Ano tuloy ang sinabi ni Cielo Magno? Mga DDS, may tanong ako. Bakit hindi nyo tinatanong si Pulong kung bakit di pa niya pinapa-impeach si BBM? Sabihin nyo, bago siya mag-world tour, i-file niya. Trabaho niya yan. O di ganun din ang sasabihin natin kay Mike Defensor. Imbis na magkukuda ka ng wala kang ebidensya, kundi yung sinabi lang ni Saldico, kumilos ka. Ipa-impeach mo si Bongbong Marcos. Hindi yung puro kayo sa SOCMED. Pero wala naman kayong maipakitang konkretong ebidensya. Hindi na po uso yung chismis ngayon. Dapat po may prosesong sinusundan. Kung sa tingin ninyo meron kayong hawak na ebidensya laban kay President Bongbong Marcos, ipa-impeach nyo siya. Napakadali naman mag-file ng impeachment, di ba? Bakit hindi nyo ginagawa? Kasi wala kayong konkretong ebidensya. In short, sabi ni Sara Duterte, chismoso-chismosa lang kayo. Kung kay Saldico din lang naman, mas maniniwala ako kay Ramil Madriaga dahil siya po ay may sworn statement. Kaya nga sabi ni Congressman Abante, hinimok niya ang ombudsman at kongreso na imbestigahan ang mga akusasyon ni Madriaga kay VP Sara dahil napakadetalyado na mga kwento ni Madriaga. Ayon po yan kay Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. These are serious allegations and are all contained in a sworn affidavit. O anong laban ng laway ni Saldico dyan, Mike Defensor? Himukin mo si Saldico na umuwi ng Pilipinas at panumpaan yung kanyang mga salaysay at baka sakaling maniwala pa kami sa'yo. Okay? Ay, teka muna. Ang pagkakaalam ko, kaya itong si Mike Defensor ay nag-iingay dahil tatakbo po siya bilang senador sa ticket ni Sara Duterte sa 2028. Pero itong paghimok ni Abante na imbestigahan itong affidavit ni Madriaga ay sinagot agad ni Rowena Guanzon. Hindi nga ba't sabi ni Abante, kailangan nating imbestigahan ito. Pero ang kontra naman ni Guanzon, yung pasabog ni Saldico, walang investigation, pero ito ura-urada. Again, wag nyo kaming gawing tanga, Rowena Guanzon. Hindi porket hindi kami naka-Rolex, hindi porket hindi kami naka-Gucci, ay hindi namin naiintindihan ang mga pangyayari sa politika. Kaya hindi iniimbestigahan si Saldico dahil yung kanya ay puro laway lang. Subukan niyang umuwi ng Pilipinas at panumpaan yung kanyang salaysay, baka sakaling magkaroon na ng investigasyon. Hindi po pwede yan eh. Nasa abroad, magsasalita, magtuturo ng ganito, ng ganyan. At sabi nga ni Mike Defensor, ang big boss, ang ulo ay si President Bongbong Marcos. Huwag kami, Rowena Guanzon. Himukin nyo muna yan si Saldico. Umuwi rito at manumpa. Hindi na uso yung ginagawa ninyo. Pinagtatawanan kayo ng taong bayan kasi kami mga ordinaryong mamamayan naiintindihan namin kahit papano kung ano ang tama at mali. At yung mga ginagawa ninyo, pinipilit nyo sa isipan ng mga taong bayan na tama kayo, maling-mali naman. Maniniwala tayo sa chismis, doon sa taong walang lakas panumpaan yung kanyang salaysay, kayo-kayo na lang yan, Rowena Guanzon.
Kayo magsama-sama kayo nila Mike Defensor. Naniniwala basta-basta sa chismis. Tapos itong kay Madriaga, isasantabi nyo na lang. Yan ang taong may sworn statement. Bakit tayo mag-aaksaya ng panahon? Gumastos ang gobyerno na imbestigahan si Saldico samantalang puro chismis lang naman siya. Nararapat lamang na imbestigahan ng kay Madriaga para malaman kung totoo o hindi ang kanyang sinumpaang salaysay. As simple as that. Siyempre kapag ganito may mga usapin, hindi po nawawala ang pangalan ni Harry Roque. Bida rin siya. Again, should I say, pabida rin siya. Dahil natandaan nyo yung past episode ko nung sinabi kong nag-iingay lang itong kampo ni Sara Duterte. Ginugulo lang ang sitwasyon. Talagang lahat gagawin nila para siraan si President Bongbong Marcos at si Lisa Marcos para lang umangat ang pangalan ni Sara Duterte. Hindi nga ba itong si Harry Roque na ang pagkakaalam ko pala ay nasa Vienna, Austria na ngayon? So ang ibig bang sabihin na deny yung kanyang asylum sa Netherlands? Dahil ito nabasa ko sa page ni Benji Jr. Contreras. Confirmed na nasa Vienna, Austria si Harry Roque since December 11 pa. Ibig sabihin, rejected ang asylum application niya ng Dutch government. Kansilado na ang passport ni Harry Roque at meron na ring request ang Philippine government ng red notice sa Interpol dahil nga fugitive from justice or pugante na itong si Roque. Since meron siyang standing warrant of arrest na inilabas ng Angeles City RTC. Kung sakaling magpalabas na ng red notice ang Interpol para kay Roque, siguradong huhulihin siya ng Austrian authorities at idideport siya pabalik sa Pilipinas. Naku tiyak, galing-galingan mo ang pagtatago dyan sa Austria dahil siguradong mahuhuli ka dyan kapag gumalaw na ang Interpol. Pero teka muna, paano ba nakapunta ng Vienna itong si Harry Roque? Ito po yung sagot. Sabi ni Benji Contreras, ang Philippine Ambassador to Austria ay si Evangeline Lourdes Arroyo Bernas, anak ni Gloria Macapagal Arroyo. 1+1 yun na lang. At siguradong malalaman nyo na ang sagot kung paano nakapunta ng Vienna, Austria si Harry Roque. Mabalik tayo sa pabida ni Harry Roque. Dahil hindi nga ba siya ay may standing warrant of arrest dahil sa kanyang involvement sa Pogo. Aba, para malihis na naman yung issue, ikinokolekt naman ni Harry Roque ang Pogo kay First Lady Lisa Marcos. Ayon po kay Harry Roque. Ang katotohanan po, may mga larawang lumutang sa FB na ang tunay na naging abogado ng mga Pogo ay si First Lady Lisa Araneta Marco. Bigla na lang sumulpot ang pangalan ni Lisa Marcos dyan sa Pogo na yan. Desperate moves na talaga ang mga DDS. Lahat na lang gagawin para masira ang gobyerno natin. At ito pa ang isa, pagtatanggol ni Harry Roque kay Sara Duterte. Sabi niya, bago tayo maniwala sa mga impormasyon na ipinapakalat laban kay VP Sara, dapat alam natin na gusto talagang sirain ng bangag administration si VP Sara dahil ayaw nilang maging sunod na leader itong si VP Sara. Talagang gagawin nila ang lahat para sirain siya. Ito na namang isang kaso ng back to you. Lahat ng sinasabi nyo mga DDS, bumabalik lang sa inyo. Talagang ang bangag administration pa ang naninira kay Sara Duterte. Another desperate move para linlangin ang taong bayan. But unfortunately, wala na pong mabubudol ang kampo ni Sara Duterte. Dahil bukas na po ang mata at isipan ng mga Pilipino at alam na kung ano ang pinaggagawa ng kampo ni Sara Duterte. At ang main goal nila, pababain si President Bongbong Marcos para maiupo nila si Sara Duterte na hindi daw gutom na gutom sa kapangyarihan. Ayon yan sa kaalyado ni Sara Duterte. Oo, tama. Hindi nga po sila gutom na gutom. Yung pa yung word eh. Hindi daw gutom na gutom sa kapangyarihan si Sara Duterte. O ibigay na natin sa kanila. Hindi daw sila gutom na gutom sa kapangyarihan. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga pabida ng mga DDS na to? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.